Hello everyone! Kamusta kayo? Alright, so ngayon ay tayo ulit ay magbabasa, alright, ng Bible, okay? At magkakaroon tayo ng lesson na matutunan. Ano? Magkakaroon tayo ng lesson na matutunan. I mean, meron tayong lesson na makukuha dito, alright? At kape tayo, okay? 2 shots na kape. Okay, salamat sa nagtimpla, Kuya Billy. Alright, so sa mga nagkakape dyan, samahan niyo ako. Alright. So, ngayon ay nasa Matthew chapter 26 na tayo in verse 17. Alright, hanggang 30. Shoutout sa isang nanonood sa atin. Hindi ko kilala pero salamat sa panonood. Okay? At sana mag-stay ka hanggang dulo dahil merong blessing, okay, na mapapakinggan mo. Alright, at mapapakinggan natin. Alright? Okay, so ngayon, unahin nating basahin ang verse 17. Ang kwento na ating mababasa ay ang huling hapunan. Alright, ang huling hapunan. Nasa description. Alright, sabi dito, sa simula ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, ang mga alagad ay pumunta kay Jesus na sinasabi, "Saan mo ninanais na kami ay maghanda para sa iyo upang kumain ng paglagpas?" Okay? Verse 18, at sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang lalaki na nasa lungsod at sabihin niyo sa kanya, ang guro ay nagsabi, ang aking nakatakdang oras ay malapit na. Gaganapin ko ang paglagpas kasama ang aking mga alagad sa inyo." In verse 19, kaya ginawa ng mga alagad ang ayon sa inuutos ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang paglagpas. Verse 20, nang nagtakip silim na, si Jesus ay dumulog sa pagkasama ang 12. Okay? At habang sila ay kumakain, sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Okay, sa kwento na ito ay merong time, okay, na Last Supper na tinatawag. Kakain ang Panginoon kasama ang disipulo. Alright, at ang makita natin dito sa verse 20 na sinabi sa dulo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Ibig sabihin ng magkakanulo ay tatraydurin nila ang Panginoon. Sometimes merong trayduran sa isang team. Okay? At hindi natin minsan ma-discern because we have a lack, okay, of prayer, a lack of pag-attend sa church, okay, ano pa, yung ating spirituality ay patay. Okay? Kaya, sabi ng Panginoon, isa sa inyo ay merong magkakanulo. Okay? Kaya, ang Diyos, ang lakas ng kanyang discernment power. Bakit? Kasi Diyos siya eh. Alam nyo ba na ang aking prayer ay nawa lumakas yung aking discernment power? Kasi, madaming mga kasama natin na hindi natin sila kilala. Okay? At ang ating kailangan lang para malaman sila ng totoo, we need discernment power. Ang Holy Spirit ay mangusap kung totoo yung sinasabi niya. Kaya minsan talaga, ating mahal na pastor, okay, ating mga leaders, malapit sa Panginoon, napakalakas ng discernment. Kasi malapit sila sa Panginoon. Okay? Kaya,
Sabi ko sa ibang Bible student, ang hirap magsinungaling sa pastor. Bakit? Kasi kahit hindi mo sinasabi, nadi-discern niya na, okay, yung mali, okay, na ginagawa mo, or pag-iisip, okay, na negative, nadi-discern ng pastor. Kaya nakakatakot na hindi magsabi ng totoo sa pastor kasi madi-discern niya yan. Okay? Kaya ang sarap na gawin, maging totoo, maging honest sa isang tao. Alright? At salamat sa Panginoon dahil meron tayong Panginoon, di ba? Tayo ay humihingi ng wisdom, ng power, mag-usap ang banal na Espiritu, na kung tayo man nakapagsabi tayo ng ating plano para sa Panginoon, nakapagsabi tayo ng magandang plano, at ating in-expect is ipagpipray tayo. Okay? At minsan, tumataas or nangingibabaw ang envy or pagkainggit. Kaya minsan, okay, kahit na sabihin mo sa malapit, kaibigan mo, okay, kahit sabihin mo, pero time will come, may inggit sa'yo. Ano ang pwede natin gawin? Lumapit tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos na yung bahala sa Kanya. Wala tayong magagawa eh. Sabi natin yung plano natin, ang malaga, ang Diyos yung nagko-control sa buhay natin. At makita natin sa kwento, okay, na na-discern ng Panginoon na merong magtra-traidor sa Kanya. Basahin natin, ituloy natin sa verse 22. At sila ay labis na namighati, at ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang magsabi sa Kanya, Panginoon, ako ba? Sa 12 na disciple niya, nagsabi sila, Diyos, ako ba? Ako ba yung tinutukoy mo? Siyempre, kung ako yung isa doon, curious ako. Kasi kung ako ay loyal ako sa Panginoon, Panginoon ako ba? Ako nakatakot kasi nga ang Diyos makapangyarihan. Alam niya yung aking iniisip, alam niya yung aking sitwasyon, alam niya ang aking problema. Kaya, possible talaga na malaman niya. Kaya sinasabi ng mga disipulo ng Panginoon, Panginoon, ako ba? Verse 23, siya ay sumagot at sinabi, siya na magsasawsaw ng kamay sa mangkok kasabay ko, siya ang magkakanulo sa akin. In verse 24, ang anak ng tao nga ay humahayo ayon sa nakasulat patungkol sa kanya. Ngunit sa aba ng taong iyon, nasa pamagitan niya ay ipinagkanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sa taong iyon kung hindi siya ipinanganak. Actually, masakit para din sa akin yun. Dinidisiplin mo, nalagaan mo, how many years, how many times mong bigyan ng advice, tapos tatraidorin ka rin lang, pagkakanulo ka. Pero, ang Diyos, expected niya siguro yan. At iniisip ko, ang Diyos, Panginoon siya eh. Kung mamatay man siya sa body niya, katawang tao, buhay pa rin siya after 3 days. Kaya hindi siya natatakot na magsabi ng totoo. And sabi dito, so verse 25, at sumagot si Judas. Siya na nagkakanulo kay Jesus, Rabbi, ako ba? Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. And verse 26, at habang sila ay kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala niya ito, at pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad, at sinabi niya, kunin niyo at kainin niyo ito, ang aking katawan. Okay.
And sabi dito, na naalala ko tuloy, okay? Naalala ko tuloy na parang pag last night mo na, last day mo na, alis ka na, kausapin mo yung mga Bible student, kausapin mo yung mga kamag-anak mo, family mo, punta ka sa abroad, diba? Last day mo na, nakakalungkot, diba? At ang Diyos, sigurado nalulungkot. Okay? At sabi niya pa dito, kainin niyo to. Okay? Pinagputol-putol na pagkain. In verse 7, at kinuha niya ang saro at nagpasalamat at ibinigay niya ito sa kanila na sinasabi, umiinom kayong lahat sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Verse 29, ngunit sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom ng katas ng ubas na ito mula ngayon hanggang sa araw na mainom ko itong panibago na kasama kayo sa kaharian ng aking Ama. At ang Diyos nagsabi, hindi siya inom ng katas ng ubas hanggang ngayon. At sabi niya, sa araw na mainom ko itong panibago na kasama kayo sa kaharian ng aking Ama. Isip ko tuloy na hinihintay na tayo ng Panginoon. Yung kanyang pag-inom ng katas ng ubas. Ako na-excite din ako dahil merong street of gold sa langit. Merong isang puno na 12 fruits. Merong ilog doon na napaka-linaw na parang salamin. Ako na-excite ako. Kayo na-excite kayo? Pero ikaw, alam mo na ba? Sigurado ka na ba na pupunta ka sa langit? Ako sigurado na ako. Bakit? Kasi ako, tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. At nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Hindi ko kayang iligtas yung aking sarili. At kung ikaw, hindi ka paligtas sa impyerno, na merong uod na hindi namamatay, sobrang init, walang fire exit, kung ikaw na nanonood, di mo pa alam at di ka pa tiyak, pag ikaw ay namatay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. This is the time na mag-decide na papasukin ang Panginoon sa iyong buhay dahil ang Diyos lang ang susi para tayo ay maligtas sa impyerno. Nawa, tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Okay? Humita yung tawad sa Panginoon, hindi ko po kayang iligtas ng aking sarili sa impyerno, kaya na po yung bahala sa aking kaluluwa. Tinatanggap po kita bilang tagapagligtas ko. Basic lang. Kailangan nating manampalataya, maniwala sa Panginoon upang tayo ay maligtas sa impyerno. At yung ating inaasam, ang hinahanda ng Panginoon na langit, okay, ay mararanasan natin sa future. Kaya nawa maging handa tayo, okay, at makasama ko kayo doon in the future. Pero ngayon, ang ating Great Commission ay mag-soul winning, mag-share ng gospel, mag-share ng Bible. Okay. Kaya dito, sinabi niya na pwedeng hintayin ko kayo. Okay? Pag kasama ko na kayo sa langit, inom ulit ako ng ubas. Grabe, napaka-special natin. Eh, ang Diyos naghihintay lang naman na lumapit tayo sa Kanya eh. Ang Diyos naghihintay lang na magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ang Diyos mapagpatawad. Kaya kung ikaw, madaming kasalanan, naiiyak ka sa Panginoon, hindi ka nakapag-church, lapit ka lang. Kasi ang Diyos mabait. Merong time, nagagalit ang Panginoon. Papaluin niya tayo, magkakasakit tayo, pero tinuturuan tayo at tayo ay matututo. Time will come, ma-realize natin na tama ang Panginoon. Tinuturuan niya tayo. Okay? At tamang Panginoon, napaluin ako. Pero ikaw kapatid, kailangan natin lumapit sa Panginoon dahil ang Diyos lang ang ating kailangan. Kahit mayaman yan,
Alam mo na makakatulong sa iyo, wala yan. Ang Diyos pa rin ang makakatulong sa atin. Time will come. Yes, dinidiin ko. Ang Diyos lang yung makakatulong sa atin. Wala na. Wala nang iba. That's the reality. Kaya nawa, lumapit tayo sa Panginoon. Mabait ang Panginoon. Huwag tayong matakot sa Panginoon. Okay? Na lumapit sa Kanya. Okay? At huwag nating ma-misinterpret na yung sinasabi kong huwag matakot. Okay? Kumbaga, lumapit tayo sa Panginoon. At the same time, if you want knowledge, ito naman sinasabi ko sa inyo, baka maguluhan kayo. Kailangan natin na magkaroon ng takot sa Panginoon. Ano yung takot? Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon na kung ano yung gagawin niya sa atin. Kaya kailangan natin lumapit sa Kanya. Okay? Dahil ang Diyos ay napakabuti. Pero dapat, nasa isip din natin na kapag tayo nakagawa ng kasalanan, ay grabe yung palo sa atin. Kaya magkaroon tayo ng fear sa Panginoon. Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Okay? Nawa maintindihan niyo ako. Pero ang Diyos niyo yung mag-convict sa inyo. Alright. At sinabi ito sa last, at pagkaawit nila ng isang himno, sila ay umalis patungo sa bundok sa mga olibo. Lesson learned. Okay? Na maging malapit tayo sa Panginoon. Mangusap lagi ang banal na Espiritu. Ibigay sa atin ng Diyos yung tamang tao para doon tayo magtiwala. Okay? Dahil kung tayo, bagsak tayo sa ating spirituality, hindi tayo malapit sa Panginoon, wala tayong discernment power. Kaya, mas malapit tayo sa Panginoon. Pag-pray, magbasa ng Bible. Kung ikaw hindi ka nagbabasa ng Bible, samahan mo na lang ako. Diba? Mag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-like ka sa aking Facebook page, follow mo ako, mag-comment ka, para kasama mo ako. Alright? Kaya, ang Diyos, okay, Last Supper, okay, nalaman niya kung sino yung yun nga, si Judas. Ating tinalakay nung last na live natin. Alright, si Judas yung kanulo. Okay. Kaya, tamang Panginoon. Si Judas nga. Pangit ng pangalan. Sana hindi tayo kagaya ni Judas. Okay. At maging malapit tayo sa Panginoon. Alright, salamat sa inyong panonood. Dito natin nagtatapos. Kung ikaw may prayer request ka, okay, pwede kang magbigay. Okay? Pwede kang mag-send sa akin ng prayer request mo. At ipag-pray kita. Alright? Thank you sa panonood. And see you tomorrow. God bless.